Naglagablab ang malaking apoy sa isang pagawaan ng bala at baril sa Barangay Fortune, Marikina City. Sinabayan pa ito ng sunod-sunod na pagsabog. Atras! 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 Napatras at kumaripas ng takbo ang mga empleyado ng Arms Corps Global Defense Incorporated. Tanaw sa malayo ang makapal na usok at naglalagablab na apoy. Halos maabo at mabalot ng makapal na usok ang lugar. Ayon sa Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang apoy sa imbakan ng pulbura. Handa raw ang pamunuan ng Arms Corps na mag-abot ng tulong kung may nasaktang residente at kung may nasirang ari-arian. Tuloy naman ang operasyon ng planta ngayong gabi dahil wala naman daw malaking pinsala sa pasilidad. Naharap sa panibagong batikos ang PCSO matapos ulitin ang draw para sa unang winning number ng 3-digit lotto game nitong Martes dahil nalaglag ang bola. Tanong ng ilang netizen, bakit hindi inulit ang pagbola sa lahat ng numero? Ang sagot ng PCSO sa report ni John Consulta. Panalunan. 197 ang unang nabolang combination sa 2 p.m. draw ng 3-digit game ng Lotto nitong Martes, February 27. 4,500 pesos ang premyo kung natamaan ang tatlong numero sa exact order. Pero maya-maya, nahulog ang bola sa unang machine. Napahinto ang Lotto announcer. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Sir, ano po ang nangyari? Makikitang sumenyas ang draw assistant. Nagkaroon pa yung technical difficulties. Nagkaroon tayo ng draw machine malfunction. So magkaroon tayo ng alternate procedures. So yung pong hindi nakapiling machine ay papalitan po natin ng another machine. Inalis ang naglolokong makina at tinest ang panibagong machine para makasigurong nakakabola ito ng maayos. Nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Matapos ang 15 minuto, binalik ang live stream at binola ulit. Pero ang unang numero lang. May ilang nagkomento na dapat binola ulit ang nasa draw machine 2 at 3. Pero di raw ito pwede ayon sa PCSO. Once the draw machine already selected a number call, that is already the official winning number. Hindi po natin pwedeng baguhin uli. Lalo na live po ito, telecast, nakita na po yung ng tao. Rest assured that the PCSO is preserving the integrity of lottery draw operations. Sabi pa ng PCSO, hindi matuturing na glitch ang nangyari. Dati na rin daw ito nangyari. Paiimbestigahan daw ni Senate Games Committee Chairman Senator Raffy Tulfo ang insidente para malaman kung glitch nga ba ito o isa na namang kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Bad timing daw ito, lalo't di pa raw tapos ang resulta ng investigasyon sa e-Lotto. Kabilang na ang tila sunod-sunod na pagtama ng jackpot sa iba't ibang Lotto games. Bukod dyan, naging controversial din ang inedit na litrato ng isang Lotto winner nitong Enero at pagtama sa Grand Lotto jackpot ng mahigit 400 winner noong 2022. Muling iginiit ni Senador Amy Marcos na dapat ihinto muna ang Lotto draws. Dapat daw maging transparent ang PCSO sa pagbola pati sa pag-anunsyo ng panalo. Pagtitiyak naman ng PCSO, may Lotto draw judges na nagbabantay sa buong proseso, kabilang ang taga-Commission on Audit. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ulit ang drag queen na si Pura Luca Vega para yan sa 3 counts ng immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Kaugnay pa rin ito ng kontrobersyal niyang performance ng Ama Namin nang nakabihis ng Mala Jesucristo. Maayos naman siyang sumama sa mga pulis ng MPD Station 3. 360,000 pesos ang tinakdang piyansa para sa kanyang kaso. Mensahe ni Pura Luca, drag is not a crime. Dati nang inaresto si Pura Luca Vega noong 2003 pero nakapagpiyansa para sa 6 na counts ng kaparehong kaso. Nanawagan si Pangulong Marcos sa Australian government na makipagtulungan sa gitna ng issue sa teritoryo sa West Philippine Sea.
Sabi ng Pangulo, dapat magsanib puwersa ang Pilipinas, Australia at iba pang kaalyado laban sa mga banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Australia sa gitna ng patuloy na at mapangahas na pagkilos ng China sa South China Sea. Nanindigan din ng Pangulo na hindi niya isusuko ang teritoryo ng Pilipinas sa sinumang dayuhan. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Sa gitna ng talumpati ng Pangulo, inilabas ni Australian Senator Janet Rice ang isang placard na nagsasabing "Stop the Human Rights Abuses." Sabi ni Rice, kahiya-hiya na inimbitahan ng Australia na magsalita sa harap ng kanilang parliament si Pangulong Marcos sa gitna ng dumarami umanong kaso ng human rights abuses sa Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo na kakauwi lang ngayong gabi. Inamin ni Tom Rodriguez na may dinedate na siya. Nag-debut naman bilang solo artist si Justin De Dios ng Pinoy pop group na SB19. May report si Lars Santiago. While we walk slowly under the trees and we swing each other's hands in rhythm and dance. Yan ang most awaited debut single ni Justin De Dios ng Pinoy pop group na SB19. Kwento ni Justin, ang surreal ang kauna-unahang kantang nasulat niya habang nag-aaral siyang mag-ukulele. Yung meaning po ng buong kanta is having someone na meron kayong same na nakikita sa life. Bukod sa pagiging solo artist, may mga gusto pa raw siyang explore sa kanyang career. Acting or makapag-direct ng music video ng iba, ayun po, makagawa ng short film, mag-conceptualize ng maraming bagay. As the sun finally appears, the horizon feels so unreal. You think you'll be ready to fall in love again? Yeah. I am now, yeah. In fact, I am seeing someone. Yeah. All smiles na inamin ni Tom Rodriguez sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News na may dinedate siya. Kailan namin makikilala to? I don't know eh. Magdadamot ako ata. Like I said, like I really wanna keep it to myself. But like I said, I'll live my life like how it is. So eventually, siguro everyone, like what they see is what they get. But for now, it's my own. Sa mahigit 2 taon daw niyang pananatili sa Amerika matapos silang maghiwalay ng ex-wife niyang si Carla Abellana. Itinuon daw niya ang sarili sa self-love at pagpapabuti ng sarili. Handa naman kaya siyang makaharap ang dating asawa. For me, honestly, so I don't think it matters to me much. You know, we have our own paths, our own lives now, and I wish her well in hers. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglalakad ang nakasombrerong lalaking yan nang bigla siyang huminto at lumakad pabalik. Hindi pa man nakakalayo, sinunggaban siya ng nakasalubong na lalaki. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa kinuyog na ang lalaking nakasombrero na nang hold up pala ng parking attendant. Inaresto siya ng rumespondeng pulis. Nabawi sa kanya ang cellphone ng biktima at hindi lisensyadong baril na kargado ng mga bala. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na itinanggi ang krimen. Kinonsulta ng Land Transportation Office o LTO ang mga stakeholder kaugnay sa planong i-require ang pagpaparehistro sa mga light e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike. Kailangan pa kayang magpasa ng batas para riyan? May report si Joseph Moro. Sabi ng LTO,
May driver's license ang e-trike driver na si Mark. Pabor siyang i-require din ng lisensya sa iba pang magmamaneho ng light e-vehicles, pati ang pagpaparehistro ng sasakyan gaya ng itinutulak ng Land Transportation Office o LTO. Okay lang naman po kasi marami na kami. Gusto nga natin sa lalong madaling panahon kasi ang MMDA naglabas na rin ng panukala na bawal sa mga major thoroughfares. Inilatag ng LTO ang panukalang ito sa konsultasyon sa mga stakeholder. Ayon sa Land Transportation Office, kung meron kayong e-bike o e-trike at hindi nyo naman gagamitin yan sa mga pampublikong kalsada, hindi nyo yan kailangang iparehistro at hindi rin kailangan ng driver's license. Halimbawa niyan ay kung sa loob ng subdivision lamang gagamitin ng e-vehicle. Pero sabi ng LTO, depende yan sa regulasyon ng lokal na pamahalaan. Kailangan pang aprubahan ng Transportation Secretary ang napag-usapan kaugnay sa panukala. Nagbabalangkas din sila ng mga panuntunan para sa mga light electric vehicle. Sabi ng isang kongresista, sakop naman ito ng Electric Vehicle Act na di na kailangang amyendahan. Talagang mandato ng LTO itong pagre-rehistro ng mga sasakyan at kabilang naman talaga sa motor vehicles itong e-bikes and e-trikes. Pero aniya, sana mas mura ang pagpaparehistro ng mga e-vehicle kumpara sa mga ordinaryong motor. Idinagdag naman ang Espanya Boulevard sa Maynila, Boni Avenue sa Mandaluyong at Osmeña South Superhighway sa listahan ng mga national road kung saan bawal ang mga e-trike, e-bike at mga tricycle batay sa ipinasang resolusyon ng Metro Manila Council. Tinanggal sa listahan ang South Luzon Expressway na di raw saklaw ng MMDA. Ang e-bike pwede naman sa EDSA at iba pang national roads kung meron dedicated bike lanes. Limited lang sila sa bike lane. Even barangay roads, may mga bike lane na exclusive for bikes and e-bikes, pwede pa rin silang dumaan doon. Magkaiba naman ang reaksyon ng grupo ng e-vehicle owners at commuter tungkol sa plano ng LTO. We're in support of the LTO's move na once na lumabas na yan sa road, dapat rehistrado at mayroong lisensya. Mukhang restriction ang amin nakikita dito, hindi lamang regulation. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasagip ng NBI ang 8 kabilang ang 5 minor de edad na ginagawa umanong sex worker sa isang resto bar sa Tarlac. May report si Von Aquino. Wala, sir. Sa tulong ng NBI, natagpuan ng mga magulang ang anak nilang minor de edad na nawala raw noon pang Enero sa resto bar na ito sa Concepcion, Tarlac. Nagpaalam lang daw ito na may bibilhin pero di na bumalik. Makalipas ang halos 1 buwan, kumontak ang bata sa kanya mga magulang. Sabi nung bata, uwi lang siya pag marami na siyang pera. On one occasion, nakita niya yung anak niya nang mag-open ng screen, naka-brace na. And the mother was surprised dahil tinanong yung bata, saan ka kumukuha ng pambayad? Sabi niya, kay galing magbabayad naman, tutulungan daw siya ni mami, a certain. Nagsagawa ng surveillance ang NBI Atrad sa resto bar at nang makumpirmang ginagawang sex worker ang mga menor de edad, nagkasa sila ng rescue operation. Pumasok lang po talaga kami doon sa kagustuhan din po namin. Tsaka may pangangailangan po kami. Para din po sa sarili ko to sa anak ko. Arestado ang may-ari ng bar at ang kapatid nito na tumatayo umanong bugaw. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Maharap sila sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Naniniwala naman ang NBI Atrad na sindikato ang mga nasa likod nito. Estilo raw na mga ito nakausapin sa chat ang mga bata para alukin ng trabaho na may malaking kita. Inirefer na ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang mga biktima sa DSWD para mabigyan sila ng intervention. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinisinfect na ang mga upuan sa NAIA na inirereklamong pinugaran ng mga surot. Hinala ng Pest Control Services, imported o galing sa ibang bansa ang mga surot. Inireklamo ng ilang pasahero na nagkaroon sila ng pantal matapos maupo sa rattan furniture at metal bench sa paliparan. Para iwas surot sa bahay, kalinisan ang kailangan. Linisin ang mga bagay na pwedeng pamugaran ng surot gaya ng kama at sofa. Agad ding ayusin ang kama kung may mga crack na pwedeng pamugaran. Tabhan at paarawan ang inyong bedsheet, kumot at mga damit. Magpagpag at maglaba ng mga basahan. Sirain at huwag nang ipamigay ang mga bagay na pinamugaran na ng mga surot.
Maaari rin kumonsulta sa mga eksperto gaya ng mga pest control service para mapigilan ang pagdami ng mga ito.